Yun. Pag-usapan na lang natin si Tope habang ano, O yun. Eh. habang wala pa siya. Habang wala pa siya. Hindi, pero Oo. maging muna tayo at Wala na maraming intro, chismis na kaagad. maraming salamat sa mga nanonood at nakikinig sa amin na we're back at ngayon matagal na kaming Oo, panahon na hindi after a nakapag-live. long time. Oo, pasensya na kasi daddy duty calls. Yes, at saka work. Eh, kailangan nating suportahan ng ating mga supling Oo nga na eh. hanggang ngayon ay sinusuportahan natin dahil hindi ko maintindihan what's the point of all of it. Maganda nga makasali si F sana kasi si F iba yung ano sa kanila di ba, sa school. Hindi kasi medyo malalaki na yung mga anak niya at saka medyo marami na siya na napagdaanan kaysa sa atin eh. Hindi, tsaka pare advance na siya pare. Advance level na siya. Hindi, tsaka yung system doon sa school nila, di ba, yung parang no assignments, no, di ba nabanggit niya last time yun. Steady yun. Ay nga pala, sige, bago tayo magsimula, ang topic kasi natin yan is pag-uusapan natin yung siwala ng school, no? At saka yung mga challenges ngayon, since na nag-start na yung school year sa mga kids, yung mga frustrations natin at yung mga challenges na natin. And bukod doon, pagchichismisan namin yung mga ibang kasama namin na wala rito. Mga sinabing sasali na wala pa naman dito, so pagchismisan natin. Oh, sakto yan pare. O simulan natin pare. Ano ginagawa mo kanina? Ano ginagawa kanina, di ba? Gumagawa ako ng something na para dun sa grade 1 ko. Sana yun. It ay ang kulay asul. So, ano to pare? Sa ano kasi, sa school kasi nila, iba yung tawag. So I think this is parang ang katumbas nito ay parang recitation, parang ganun. So it's something graded. Sa anak mo yan? Sa panganay mo yan? Sa ano yan? Or both? Panganay ko. Panganay ko. Kasi, it's something graded. So tayong mga magulang, pag it's something graded, mas nai-stress tayo sa anak natin. Kasi grades na anak natin yung nakasalalay doon. So, yun. As in yung papel, may nakalagay na P or F, passed or failed. Tapos bibilugan nila kung bumagsak yung anak mo. Ganun. So kung halimbawa, 10 out of 15, my other kid got 10 out of 15, 10 corrects out of 15, it still failed. Yun lang ang challenge sa ganun. Tapos it's graded. She failed it. Pare, alam ko yung frustration na yan. At, so yun yung hirap kasi when I check, not to defend my child, pero when I check it, it's something na ano ba ito? Nalito siya kasi it's something na first time niyang na-experience na I think ito sana we are transferees from another school. So sana hindi kasi siya apples to apples. So my child, hindi niya kabisado yung hindi niya kabisado yung multiple choice pare. Okay. So there's a question, tapos may mga choices sa ilalim, and then there's another question. Dikit-dikit yun. Tapos halos pare-pareho ng sagot, nagjo-jumble lang. So yung pangalawang tanong, dahil ang kinuha niyang choice yung nasa taas, so mali na. Ayun lang. So pasado sana frustrating, no? Sayang. May frustrating kasi syempre grade ng anak mo yun kahit na ikaw sa anak mo kung gano'n, it's graded. So it's something I do not know kung sino yung kailangan. I think both should adjust. Parents, tsaka yung schools.
It's not actually, para sa akin, hindi siya spoon feeding. Pero, ang pagkakaalala ko kasi tayo, nung bata tayo, we were guided how to answer it. Hindi yung sink or swim ka na talaga, bahala ka dyan. Ito, ganito mo sasagutan to. Ito, ganito mo sasagutan. Before you actually do it. The other students probably know it already, pero hindi kasi lahat na kaya niya yan . Hindi siya kaya, pero hindi niya alam kung paano properly sagutan. So, yun yung ay nakikinikinita ko dyan. Di ba ano yan? Ewan ko, sa panahon natin, di ba, may instruction na before you start, ito yung please follow yung instruction. Pero ganito, this is how you should instruction, answer it. Yeah. Pero ang instruction kasi doon, mamili ka doon sa ilalim. Ay, mamili hindi naman mamili sa ilalim. Oo nga. So siguro, I don't know to. Kasi hindi natin mape-predict yun . Hindi natin kayang i-predict na ito ang bibigay niyan. Ito, ganitong klaseng test. True or false yan. Modified true or false yan. Is it a multiple choice? Is it matching type? We do not know. Diba? So, dahil hindi, I think if you're going to do something like that, i-guide mo yung mga estudyante mo kung paano sasagutan yan. May briefing. Kasi maliliit pa yan . Hindi naman yan high school . Okay. Ay, itanong ko dyan first exam pa lang niya yan sa bago niya. Are you expecting more? Since quiz week. Next week we have like 3 every week 3 or 4 different subjects. Grabe talaga. The school is known for that. It's known for that. Pero may mga maliliit na bagay kasi na if it was para sa akin if it was done, if yung admin or yung teacher is sensitive enough dun sa, kasi nagturo rin naman ako. Ikaw nagturo ka rin ba? Oo, turo din ako Oo. Meron kasi pare na alam mo yung energy ng mga estudyante mo. Yes. Alam mo kung kaya nilang sagutin, kung you have to remind them kasi we're dealing about less than 10-year-old kids. Even your kid. Minsan malilito yan kung paano sagutan yan. Kasi it's something na hindi naman yan. Okay, pag ganito nakita mo, agad-agad alam na nila. Hindi naman parang kung yung pagdede nga sa nanay, tinuturuan pa natin yung bata . Diba? So it's something na feeling ko lang. Siguro dala lang din ng frustration kaya ako ganito na talaga. Mayroong mga teacher na nanggigigil ako sa kanila. Pero yung briefing, kasi kahit tayo sa trabaho we are being briefed before we do something. Correct. Oo, totoo yan. Diba? So ito, bakit parang biglang yan nilatag lang sa'yo? Ganun ka ba ka-insensitive? Bata pa naman yung teacher. Parang bagong graduate. Kasi nagkakalat din nung nag-suspend ng klase. Nag-suspend ng Malacanang. So everyone was asking, are the classes suspended? She was the only one who replied na hindi, we have to wait for LGU. Malacanang na nag-spend. Ganon, Malacanang na yun . So may mga ganon pare na hindi ko alam kung dahil. Well, I just got out from a very frustrating one-on-one. So medyo hyper talaga ako ngayon. Sino nilaman mo? Teacher o yung anak mo? Anak ko. Anak mo? Yung bunso, so medyo mas frustrating talaga. So, well, kasi nga, ang isang problema ay we've been adults for so long . Kaya naramdaman mo yan kasi with brush madali lang para sa atin parang you could dali, lalo na ikaw charge ka sa math, you could do it mentally na parang dali lang yan, parang gagawin mo ganyan. Pero sa kanila parang dinudugo na sila doon. Totoo yun. Hindi, I don't expect the same sa anak ko. Hindi ko pinupusya. Kaya lang minsan. Iba't iba kasi tayo, iba yung pero yung what do you call this? Sa atin,
ah, how we could teach it their level. Correct. Kasi sa atin, napakadali lang eh. Tapos, nakalampas na ako dyan kay ate. Kasi si ate could review on her own already. She could memorize on her own. She could do stuff on her own. And then she would just ask for help. So, nakalampas na ako doon sa frustrating na part na yun. Meron akong grade 1. Oh. Balik na naman ako. May grade 1 ka ulit. May isa ka pa dalawa. So, rewind. Yun yung rewind. Ganun na naman. Pero, sige lang. Kasi, card lang eh. So, yun nga. Sa Medyo naputol ka kung kanina. hindi nalito, sana. Kung hindi nalito sana doon sa pagsagot, kung rios at hindi nalito doon sa pagsagot, mataasanin ako. Tama eh. Kasi tinatanong ko kung sa Oo nga. Tapos yung, ko kung ano katagal mo naranasan yung baliktad yung, minsan yung number o yung letter, baliktad yung well, alam mo, dapat ini-immerse mo na ng teacher na, sige, please expect na ganito yung mangyayari sa exam. So, ay, teka, babalik siya. Medyo nawala. So, yun na, habang wala siya. Expectation kasi dun dapat ini-immerse ng teacher kung paano sagutin yung yung ng mga estudyante yung yung mga questions properly before dumating yung actual so practice tayo kids, ito yung gagawin natin. Pagdating na yung actual, kayo na bahala. So dapat pinadahan-dahan niya yun na ganun. Ewan ko ba bakit? Well, expect ko kasi grade 1 yan pare, dapat ganun eh. O kaya higher year, dapat ganun din. At least kahit paano, di ba, na oo eh. Hindi ko nakita na nagkaroon sila na practice ng multiple choice eh. I don't know. Yan naman. Pero yun nga, hindi, may tanong ako dyan. Hindi ba sila nagbibigay ng yung curriculum sa iyo? Yung kumbaga, ito yung mga topics for this quarter. Tapos quarter 1, this week, ito yung expect na exam. Next week, ito yung exam nila. Ito yung topic. Para at least ka pa paano, yun yung susundan mo, di ba? Wala ba silang ganun? Oo, meron eh. Kaya lang, we tried. You tried sundin. Kasi kita mo. Pala. Agad. Hands-on naman kami dito sa learning experience eh. Wala tayong magagawa. Right. Ito yun. On the lighter side pare, so what do you think na yung pwede nating improve dyan sa ganyan since alam mo na yung nangyari? Hindi, ulitin ko lang yung tanong ko pare. On the lighter side. On the lighter side. Since alam mo na yung ganong situation, what do you think that you or your wife can improve na alam ko na yung style mo, ito na gagawin ko ngayon? Sa ganito kasi,
hindi talaga natin kaya as a parent na maging apples to apples. What we do is ma-experience muna nila, lumagapak muna sila, tapos saka tayo mag-a-adjust sa practice test natin. Kaya lang the fact remains the same. Lumagapak na yung anak mo. Yun nga yun ang mahirap dun kasi counted na kagad yun, di ba? Hindi mo mape-predict Yun ang masama kasi dun sa ganun eh. Ano yun eh, yung counted na kagad, di ba? But yun ang ano eh. So yung chance to be better, medyo nabawasan na kaagad, di ba? Yeah. Tapos kakausapin ka, there's alam ang gagawin mo kasi tama sa bahay. Alam, pag binalikan mo yung mga practice na ginawa sa bahay, okay, ready talaga. Kaya yun talaga, mag-a-adjust ka doon. Mag-a-adjust ka doon sa kung paano nila binibigay yung test. Kaya lang yun nga, yung vibes kasi parang, paano ba? Layo. Oo nga. You should just parang ganon. Parang ganon. It's frustrating. Correct. Yung sa kabila. Doon kasi parang parang pahingin ma-reference. Gusto na siyempre pagka nag-dito sa klase, kaya kagaya niyan tayo, nagturo tayo. Gusto natin, mas masaya yung discuss na lively yung class. Correct. Na alam mo prepared yung class. Diba? So, ang sa akin, parang just ask, pahingi ako ng reference kasi so I could guide my child to be active in class. Diba? There's a parent na sinabi, ay hindi, alam nila ginagawa nila, the book is for reference. Ano naman natin Let you. Correct. Diba? Let me help you. Diba? Hindi naman, may siguro of you na lang. Oh. Pero it's not daw, hindi naman siguro fault ng child mo yun, diba? Sink or swim na, Hindi naman siguro fault ng child mo yun, gano'n, no? Gano'n, diba? Dapat Hindi Kasi tayong parents, ngayon na nagtago na, no, gusto natin sa akin, we want to work with class. Alam mo, hindi pa, pero para makaka-catch up siya kaagad. Kasi the teacher can only do so much. Hindi naman, pag nagturo tayo, hindi naman na tayo sure na 100% tong klase natin naintindihan yung mga bullshit na pinagsasabi natin sa harapan. Lalo na sa higher, mga technical stuff na hindi na maintindihan tayo na 100%. Now that the times have changed, kung mo sa bahay, hindi 100% na nag-gets niya yon, pero meron lang ting bala pagpasok niya doon. Kung nagpa-participate na yun. Ganon. Yun lang naman. Nagulat lang ako na yung suggestion na yun was gunned down pa. Sa akin, parang they want the kids to be independent already. Ayan na. Pero I think this time, hindi pa transition pa rin to It's much slower with them. Oo nga. Kasi kahit na ikaw, sa anak mo, nakatutok ka pa din. Hindi nakatutok. Nagre-review ng mag-isa yan. May sarili ng study habits yan. Pero nandiyan ka pa rin Anytime na tawagin ka, you drop everything, tulungan mo pa rin. Kasi gusto mo yung anak mo kahit paano magpa-participate in class, hindi siya yung parang ipon lang doon. Oo. Gusto mo may bala na pag yung mga ganun, yung ganun. Ngayon kung walang reference, sabihin lang sa'yo, eto, you have to study. Puta, pagtingin mo sa libro, wala. Libro lang yung basis natin Diba? Yung ako. Pero doon talaga
Ano lang yan eh. Ang maganda lang sa atin, hindi sa nagbubuhat ako ng mga bangko natin. Ang maganda sa profession nating dalawa, we try to innovate to make it comfortable sa dalawa. Kung tayo konti, okay, ito gagawin natin. Ang hirap hanapin, pre. Correct. Kasi middle ground eh, kung paano mag-isip yung anak ko, magka-adjust ka kasi doon eh. Kagaya ko, kasi sa'yo, kabisado mo na yan eh, kung paano mo utuin yan eh. Yung sa akin, magkaiba eh. Isang compliant, Dalawa isang ako. Dalawa yung inaano mo kasi sabay. Two personas yung, dalawang persona yung paglalaruan mo. So mag-a-adjust ka ng mood base doon sa kaharap mo. Correct. No. Diba? Medyo, sige lang, kaya naman yan. Sa mga first pa lang naman eh. Kaya lang yun nga, alam mo yun, it's, parang ano ba to? Ano ba yung, may nagawa ba akong mali? Yun yung pakiramdam eh. Hindi pare. Ano yan eh. Ramdam ko rin niya ganyan yung frustration, no? Dahil kasi nga, tagito, yung failure ng anak mo, feeling mo failure mo rin. Nasa ganun. So, hindi. It's part of their learning experience and our learning experience para ma-improve yung ano nila. Pikita ka ng kwento, di ba? Nung nakaraan, di ba? Nung sinabi ko sa iyo na yung anak ko lang ang hindi nakakuha ng ng award, pero the rest of his classmates. Ayan, gusto ko pag-usapan yan. Yung ganun, di ba? Gusto ko pag-usapan yan. Sige, tama. Malamang yan nangyari nung recognition, tama? Recognition yun na naman. So, umaten siya. Saka siya, bakit daw di siya wala siya nakuha? Wala siya nakuha. Yes. Okay. Gusto ko malaman yung point of view mo diyan kasi merong bago pa lang na nangyari. Merong bago pa lang na nangyari. As in, parang the other day lang. Did you consider na your child was bullied? Hindi. Dahil hindi siya nakakuha? Hindi. Was it discrimination? No. Okay. Hindi. It's because yun talaga eh. Yun yung lumabas. Eh. Yun yung lumabas sa tawas eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Yan lumabas sa tawas. Ang kailangan lang, paliwanagan natin yung anak natin na to try again next year. Correct. What are we going to do about it? Ngayon, just recently, nagkaroon ng recognition. So, syempre, everyone attended. Everyone. Mas nagulat ako na there was this parent na sinabi na sana hindi nilang pinattend yung walang award. Kasi, now we have crying at home. So parang feeling ko na discriminate yung anak ko. It was a form of bullying, ganyan. Parang tataka kami kasi there's this parang may interaction din between parents. So mayroong isang parent na lagi kong kausap. Hindi ko alam kung pwede natin i-guess yun kasi mukhang kalung yung parent na yun. Parang nagtataka rin siya. Kung bakit ganun yung air out na frustration nung magulang. Now, was it ever a part of bullying? Bakit naging bullied? It is something na everyone should attend. Correct. Dapat. Kailangan mong paliwanagan na lang na it's okay, let's try again next year. Pero it should never be considered as bullying or discrimination. Hindi. Ganun eh. Wala yan, pare. Okay lang yun. Parang sabi nga nyo, napakaselan naman yan. Parang napaka-snowflake naman ng magulang na yan. Correct. Kasi ang sa akin, kailangan kasing maramdaman ng mga bata eh. Correct. Dapat yun. It's meant for you to get motivated, for you to get to be inspired na pala kaya nila. Kaya ko rin yun. I think nangyari yun kay we're going to do next year. So he has to work harder.
Kailangan kasi maramdaman lahat eh. Failure, 'di ba? Dapat maramdaman, Demotivation, totoo yan. Dapat pinagdadaanan mo yan. masaktan. Hindi natin kayang hindi as much as we to protect our kids. Hindi natin siya kayang i-mimic sa bahay. Kailangan maranasan nila. Parang yung sabi ko nga, parang pag nadapa yan habang naglalaro, hindi mo naman pwedeng itulak dito yan, madapa para masugatan. Tapos papaliwanagan mo, di ba? Kailangan madapa muna, saka natin papaliwanagan. Correct. Ganon. Yun, hindi ko maintindihan. Parang nagulat lang kami kasi minsan ko yun parang humiwalay na lang kami doon sa grupo kasi makulit din lang tayo. So, para nag-uusap lang kami dalawa. Tapos nagchichismisa kami base doon sa mga frustration. Kasi parang may group chat yung parents. May ganun din kami. So, nakikita mo doon. Meron. So, minsan meron mga ganun. Meron mga bigla na lang nagsabi ng frustration doon sa group chat na yun. Doon sa teacher o sino man. O so, may ganun. So, parang nagulat lang kami na ganun yung naging reaction niya. Kasi kami, sabi nga, tinanong nga niya ako, sabi niya, yung sa'yo ba, pina-attend mo? Sabi ko, hindi, kasi it's for the students of last year. Hindi pa kami kasama. Pero gustong sumama nung anak ko. Kaya lang, hindi pa kami kasali. Kasi nga, doon mararamdaman yung, alam mo yun, supportive ka doon sa friends mo eh. Kung meron siyang nakuhang award, supportive ka doon, go eh. Di ba? Hindi para, bakit siya meron ako wala. Hindi ganun eh. It's ganito yun pare. So, kunwari, if you nalaman ng anak mo, ikaw, di ba magulang, nalaman mo, oy, wala pa na ako yung anak ko na gano'n. So, it makes you na, as a parent, strive harder na, next school year, anak, bawasan natin pag-gadget mo, bawasan na natin yung mga ibang activities mo na yung pagko-computer pati mga di ba? Mag-focus na tayo sa dapat na nating So actually, yun ang ginawa namin ni Mrs. ngayon. Ginagawa namin ni Mrs. ngayon. Na mas tutukan namin ng more time yung anak namin para, 'di ba? Kung gusto mo, sabi namin sa kanya, you want something. So ma-achieve dun like your classmates. So let's work on it. Gawin natin, 'di ba? So para hindi na siya yung pagdating ng panahon na every recognition gano'n na lang lagi, di ba? So, small steps small steps yan eh. Hindi ko ako ngayon. Ako hindi ako I'm not expecting highly sa kanya. Hindi maganda. Mas maganda, di ba? Kung meron, mas maganda. Nag-adjust siya, pare. Ngayon, nag-adjust si Bryce. Ngayon pa lang, start ng school year pa lang. So, hindi pa. So, hindi mo pa nakikita? Hindi pa. Ayun pa lang. Gusto ko makita ko paano niya hinandle yung gano'n well, pagkakakilala ko naman sa inyo, mukha naman mag-a-adjust siya kasi gugustuhin niya talaga yan eh. So mukha siya mag-a-adjust talaga. Nasa feeling ko naman nasa ugali niya mag-asawa yun. Talaga mag-a-adjust talaga. Ikaw kasi personally gano'n. Hindi, nasa usapan din ng kids eh. Kung baga tinanong sa akin, Daddy, I didn't get any award. So, can you help me na next year I'll do something? Okay, good. Ganun. So, siguro ganun din yung kung may mga maranasan yung mga ibang anak mo, di ba? Na ikaw din siguro. Ganun din yung magiging usapan ninyo, di ba? For improvement. Parang ito. Anong kulay ito, pare? Hindi ko makita pa. Itim ba yan? Ayan. Anong kulay yan? Verde. Mali. Puta. Hindi verde yan. Hindi. Ano bang green sa Ano bang green sa Tagalog? Hindi, verde kasi Espanyol eh. So, pag sinabi ko, pare, mapapamura ka kasi maalala mo. Ano? Luntian. Luntian nga pala. Tagalog nga pala to. Ito. Hindi pwedeng asal yan pare. Teka. Ito yung Tagalog. Hindi. Kita mo? Tinan mo yun yung you have to be a child all over again kasi pinag-aralan natin to eh. Alam mo na pare ko yung bughaw. Ano yan? Bughaw.
Walang niya. Masyado malalim. So, isipin mo, pero kasi, in all fairness, hindi na siya ginagamit everyday. So, kagaya niyan, yung lamesa, hindi naman lamesa yan. Lamesa, ano yan eh, kapag kainan. Karoon na natin katagal hindi ginagawa yan, pre. Maganda nga sana kung nandito si Tope. Tsaka si Ano yung upuan April. sa lumput? Sa lumpuit. Yung aeroplano. Ano yun? Para yung papawid. Ay, Hindi. pare, may guest tayo. Ay, Sakayang, salamat. nandyan. Din. Ay, morning. Nakatulog ako. Ay, good morning sa'yo. Tama, pare. Tama kasi pinag-uusapan namin Pilipino eh. Ano? Pilipino, kagaya niyan. Anong kulay ito? Verde. Hindi. Hindi. Pilipino? Green, verde. Hindi. Ano yan, pare? Luntian. Putang ina. Oo nga, no? Ito. Anong kulay ito? Asul. Blue. Hindi din. Tagalog. Ano yan? Ano yan? Bughaw. Ang ina ko nga, no? Ano? Oh. Hindi, pag pinag-usap namin ito pa yung Bis- yung tungkol sa mga homework ng kids namin. Masyado ng ibang klase talaga ngayon sa sa school eh. Hindi, pero kung iisipin mo, pare, nung tayo, yan din yan eh. Yan Saglit din lang, yan ha? eh. Ihilang sige. ako. So many years ago, yan din yan eh. Luntian talaga yan eh. Sa luntian. capstone, luntian yan. Hindi kasi hindi man na-emphasize kasi nung Pangkatuntian. araw yan. Na-emphasize ng ganyan nung araw yan sa atin. Diba? Oo, ngayon, yung Filipino teachers, medyo hardcore yan. Talagang Tagalog. So yung mga alam natin, Azul, Verde, ano yan eh, parang para sa kanila, parang slang, Oo nga. parang slang na salita. So now, luntian, bughaw, Ano yung plano? Sasakyang panghimpapawid. sasakyang panghipapawid, pero hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. Alam mo kung ano? Barko. Sa O Lipaw-Paw. yung Sa Lipaw-Paw yung eroplano. sa Lipaw-Paw? Oo. Walang yan. Ang barko, wala naman tayong barko nung araw, bangka, pare. Bangka. Saka Masyadong sasakyang pandagat. Masyadong Sasakyang hardcore na yan. pandagat. Masyadong Baka hardcore na yan sa mga kids. Hindi, pero pa nga kami. Pinagkawing-kawing, pare. Ano yung pinagdikit-dikit, Pinagdugtong-dugtong. pinagdugtong-dugtong. Oo. Pinagdikit-dikit, pinagdugtong-dugtong. Kamusta Pinagsama-sama. naman English tayo sa bahay? Maganda nga kung nandito. Kung si April, ayan, meron na tayo itong season sinusunog. Kung nandito pa si April, mas lalong kakakamot yun. Pare, hindi marunong magtagalog mga anak nun. Hindi. Ayun. Ayun nga. So, ito kayo pinag-uusapan namin yung regarding sa mga kids, yung start ng school year. At saka yung mga yung opening. Teka lang. Opening ng klase pag-uusapan pa. Ito, kababalik mo pa lang galing di ba? Galing Cebu. So, nag-start na yung mga school yung mga kids mo bago ka pumunta ng Antique or ikaw nag-prepare ka sa mga sa mga kids mo, like ikaw kayo ni Mrs. bumili na kayo ng gamit, starting ng school, tapos Yan, ubos agad pera ko. Yes. Lahat yan. Hindi, kailan nag-start yung school ng kids mo sa Cebu? A month ago pa siguro. Nauna pa sila. Kailan pa? Doon August yung start nila? August yung start nila. August 16. Kasi sa akin, nag-start pa lang itong last 2 weeks ago 14.
Kaka-start lang. Kaka-start lang first week ng September yung sa akin. Siguro kaya halos sabay kayo ni Richard. Ano? Okay. Kailan ka nag-start pa? Kailan ka nag-start? August 14. August? Kailan ba si nag-start? July yata nag-start sa akin. Ay, regular pa rin sa'yo. Yung sa, ako yung pinaka-late eh. September. Isa akin. Halos parang kumusta regular naman? school year Ay, sila, hindi. Chad. August din pala kami, August. Kumusta naman yung unang santo, yun yung yung unang mga santo. kids mo, Tope, sa Cebu? Ano? Kamusta naman yung mga kids mo? Nag-start ng school? Nakita mo sila pumasok or nakabalik ka na rito? Nag-ano ako doon, stay ako na mga 1 week doon. Nung sa start ng school year nila. Okay. Ano sila, excited. Tapos Nice. yun nga lang, yung lugar namin sa Cebu is traffic capital of Cebu. So, 6 o'clock pa lang, alis na kami. Grabe! 6 a.m. Oo. What time Oo, yung mga kids mo alam nung mo, binigising? grabe Tingnan mo 5. Ganun kaaga? Ano oras nagigising yung kids mo, pare? 5. Okay. Nung una ang sabi sa akin ni 7 o'clock ang start. Nung maliit ko yung grade 1, 7 o'clock yung call time. Sabi ko parang masyadong maaga kasi ang alam ko, ang start ng klase alas 8. So, sabi ko parang 7, parang hindi ako makapaniwala alas 7. Tapos nagkaroon ng orientation, pre. Puta, alas 7 nga, 6:45 homeroom na. Aga. Kumusta yung school? Malapit ba? Medyo malapit naman. Lalabas nga lang, so mag-school bus. Pero kasi now si ate na 3rd grade. Alis yan, susunduin ng bus. Kasi pag nagsundo ang bus, medyo maaga eh. Susunduin yan sila alas 6. Dapat alas 6 pa rin, nasa bus na. Okay. Makakabalik yan si ate, alas 6 na din. 6 p.m.? From 4:30. Oo. Bakit? From 4:30, 6 p.m. na nakakarating yan si ate. Kasi syempre yung bus umiikot pa yun. Grabe, kawawa. Paano wala nang time Oo, na gumawa ng homework pagdating ng bahay, pagod na, antok na yung kids. ang maganda naman dito, meron pa siyang minimal lang yung bigay ng mga homework. Pero kapag nagbigay ng homework at everyday yung klase, i-consider mo yun na due na siya the next day. Unless sabihin na okay, it should be submitted on this day. Okay. So, kumusta yung approach nila? Tapos ang ano ko, Excited naman sila? Okay naman sila? ang maganda excited. They still want to stay in school. Bukas na yun, they're going to do their part naman. Pero, ang mas nag-struggle ako doon sa first grader ko kasi from kindergarten to first grade. So, back then, totally different doon sa kinagisnan niya. Kaya ngayon, yan. Kagaya niyan, nabanggit ko nga magapaksi yung grade ko. Umagsak doon sa isang, I don't know, quiz yata yun. Kasi, first time niya maka-experience ng multiple choice. Hindi naman alam ko paano sagutan yung multiple choice. So, susunod na bot, pare, ang ginamit niyang choice yun nasa itaas pa rin. Tama yung sagot kaya may mga ganon, may mga ganon. Kaya lang yun nga sabi ko nga para nakaka-frustrate kasi nga syempre grade ng anak mo yun eh. Anything graded at lumagapak yung anak mo, medyo nakaka-frustrate yun. Tama. Pero yun yung sa'yo, full day na rin yung mga Whole day na rin? Paano naging adjustment mo Gano'n, Tope, sa
sa ano nila. So sa yung usapan kayo na kids hindi na kayo pwede mag stay up late. You have to sleep early. Dahil nga maaga ng school nyo ngayon. Ano sila? 8 from 8 to 9 or usually 8 sila natutulog. Ganun nga. Yun yung ano kasi mine parang di syempre meron pa kaming anime time bago matulog. Mga kahit na isang episode lang pare. So meron kaming anime time, manonood kami 3. Madalas ako pag play nun tulog na ako kasi wala na, wasak na talaga Pero yan 1 episode tapos matutulog. So merong one time na late na sila umakyat. Tapos anime time pa. Kinabukasan wasak yung dalawa, puyat O, sabi ko, ano na ngayon ang gagawin natin? Kasi paiyakan kapag hindi mo pinayagan. O ano na ngayon ang gagawin natin? Tulog maaga. Tulog na maaga. Ganun talaga. Ganun Pero talaga. at least alam nila. Oo, alam nila. Kasi, yun nga, yung kids kasi dito, medyo empowered. So, kailangan ma-experience mo para. Kasi kung hindi, kontrabida ka lang Pag hindi nila na-experience yung kontrabida, di paranas mo, di kinabukasan, parang zombie si ate. Tapos maghapon. Tama. Pagdating dito, humiga na lang Talagang pagod siya talaga. Ano gagawin natin ngayon? Tulog maaga. Sabi ko sa iyo. So pag sinabi ko, okay, tulog tayo maaga kasi late ka na umakyat, okay tatay. Oo. Kasi kung hindi, wasak. Kita mo, may visual aids na ako. Susulatan na lang nila. Prepared ka na ba? Bughaw. First week. Luntian. First week. Wala, malalaki na yung kay Tope. Wala nang ganito halos no? De, ano rin yung topic nyo kanina regarding English, Filipino, tsaka yung mga kids ko actually hindi marunong mag-Tagalog or Bisaya. Patay. English din. English lang? Oo, ganun din sa... Oo. Kaya yung ano nila... Hindi mo naman... Kaya sila hindi, pinagalitan, alam mo, pinagalitan ako minsan, ba't di ko raw na tinura Bisaya or Tagalog? Bakit daw English yung language nila? Parehas na same. Ganun din yung ako. English lang din. Ako, kami mag-asawa, gusto namin sana Tagalog dito sa bahay Para grounded yung kids Tagalog. Pero hindi mo talaga mapigil, pare, English talaga English yung medium. So, exactly. Sa unang school nila, English yung medium, so it's okay. Tapos may Filipino, so okay lang. Sige lang, balok-baloktot yung Filipino, okay lang. Ngayon, nung nilipat ko, pare, putangina, araling panglipunan at saka Filipino. Putangina, talaga medyo struggle talaga kami. Tapos meron ng music. Tapos may computer. Yung dati computer So, kabado ngayon si ate kasi hindi marunong mag-type to. iPad lang, dalawang to So, yun yung mga challenges going to a new school. Tapos, yung nag-upgrade na yung mga anak mo. Exactly. Yung dati na sinabi, proteksyonan mo sa mga gadget. Ngayon, may computer class. Yun yung mga... Tapos, putang ina yung bag ang mahal. Medyo napilay ako doon sa bag. Dalawa Ay, oo, pare. Kita ko yung mga post mo. Yung dalawang, trolley bag ng anak mo, pare. Pagkantas ako yun. Magkano isa yun? 6 plus. Less than 5,000 mga isa. 5 bag. Oo, mga ganyan. Yung mga mamahaling klase na trolley bag. Dalawa ka agad. At saka in fairness din sa mahal pa sa bag ko in fairness din sa mga mamahaling bag, matibay din. Na-try ko yung murahin Ay, what? Oo, matibay. Ang totoo niyan, yung dating bag ni ate, minana nung bunso ko. Oo. Namin, sige yan na lang din na gamit natin kasi nga parang sabi ko kay Missy, sabi ko parang masyado nang maliit. Subukan natin, hindi naman lahat dadalhin. May iba hybrid. Lahat din dala Kaya merong one time na hinatid na iwanan ng kasi punso ko pre. Pag ko siya pa ng bag napilit na lang talaga. Di napilita ka bumili ng bago. Ng bago. Kaso, ewan ko, baka mga 2 taon lang gamitin to kasi yung binili ko rin, di syempre malaki, pinakamalaki yung kay ate
Yung binili ko, yung medyo maliit ko. Kasi nga, first grader. Pare, siksikan din. Siksikan din dun sa bag. Ganun din. So, baka mga 1-2 years. Okay lang naman. Araw-araw. Tama yun. Pag Expect naging mo. wallpaper. Yung napag-usapan natin Sige lang, email. Hindi, expect mo pare, pag yan, pag grade 6 o grade 5, grade 6, tapos na, ay papunta high school. Yung mamahalin bag Backpack na yun, pare. ready ka na? Oo, Yung mga mga Jansport, pati mga sana North Face na bag na, chance. Okay lang yan. Kapag hiningi Louis Vuitton, wag na siya mag-enroll. ay nga pala, girls nga pala sila, Ano ba no? bag ng mga anak mo, Tupe? Ano bag ng mga anak mo? Kasi Jansport. ano na to, medyo senior na yung mga anak. Ko. Yan. Ayun, no? Ang mahal din yun, Jansport pare, na bag, mamahal din Eh, yun. yung average lang yung sinabi nyo. 5,000, yung mga 3,000, mga ganun lang. Oh, hindi. Alam mo gamit ko sa office, Jansport. Ah, Di syempre, medyo mayabang tayo. Binili natin yung medyo mamahalin na Jansport. Para mga 6,000 nga. Kasi meron yung mura yung hindi leather yung ilalim. Parang 3 something lang yun. Yung talaga, parang mga 4. Ito, Tope, meron akong sa'yo meron akong tip sa'yo. Magandang bag din, locally made, from Davao. ano? Box fit. Ano? Shoutout sa box fit, baka naman, pengi kami na. Ang pangalan Box box, fit, box pare. fit? Box feed? Oo, box fit. Fit. Gym bag Okay, siya. okay. Oo. From Davao, locally made. Ang ganda ng talagang kayang itapat sa Jansport. Now, this third kasi Sige nga. pero meron siya yung some local. Kaya lang yun nga lang. As maganda to mga may mga patche. Ganon. Maganda siya, maganda. Pag nag-backpack na yung anak mo, okay yung message. Okay siya. Okay. Makapal. Maraming local brands na na mga bags. Ang gaganda talaga. Kaya nga yung pang gym, yun na kasi pag tatay ka na, hindi ka na brand conscious Nung tayo lang, brand conscious tayo dyan. Oo. Ako, Ngayon. in fairness sa akin yung sinabi mo, Chard, yung brand conscious. Dati, ang tagal na ng ko. Siguro 4-5 years na tong pack safe ko. Oo, di ba? Packit po, okay. Hindi, bagang okay yung safe kasi kahit na ilagay mo lang dyan yung brands na yan. Pack safe, Eastpak, Jansport. Kahit na ilagay mo lang yung impact mo, pagka nilangisan mo ulit yung zipper, okay na ulit. Kumupas na nga yung ibang parte ng pack safe, yung bag itself, okay pa. Exactly. So, yun nga lang, yung maliit na bag. Pang motor ko ngayon. Sa social mo naman, putang pack safe pang motor mo. Yung mga kids mo yan. Itatanong pala kay Christopher, pare. Ano nga pala, nung bumalik ka na ng dyan sa Antique, hinati ka ng mga kids mo. Anong sabi sa'yo? Sorry? Na-miss ka na naman nila. Ay, oo. Araw-araw nagtatanong kung kailan ako babalik. Binibilang Okay, ka babalik ka. Kailan ka babalik ni Cebu? yung balik ko, every month. Every month. Every month naman. On the middle of the month ako lagi. At least paano nakapag-vacation ka na ulit, no? This yan, anytime, if you really need to go home, pwede. Kaya lang, agad schedule kasi nga gawa nung trabaho. Pero yun, on and off topic. On and off topic naman talaga, medyo, na ako, ang hirap na sa trabaho, na malayo ako lagi sa kanila, hindi na worth it kumbaga. So, basically, nangyayari ngayon, yung plano ko, may small business na tumatakbo. So,
pag na-develop namin yon, as soon as, ito, medyo private nga to, pero anyway, wala akong ano naman, okay naman. As soon as naging times 3, times alis talaga ako for the sake of the kids. Oh, tama yun. Tama yun. Oo nga. Oo, Okay pag, naman ano eh. yun, Oo. para mas maraming time ka sa family kaysa sa ano, di ba? Yan na lang yung Exactly. pangarap natin. Yun yung Babakasyon ka na, magbabakasyon na kayo diyan. Ano? Ano, Chard, naputol ka? Magbabakasyon kayo dito sa Maynila niyan. Ay, yun yung target na may ano na kami, free na kami in terms of oras namin. Yeah. Hindi na nakatali lagi. Makapag-establish na kasi ano na ba, we're looking at how many years pa ba, Bri? Pare, It's sa edad pa- kong to, nasa 43 ako, siguro bigyan mo ako mga 10-15 years pa. Oo, mga ganyan, 15 years. Ganun, mga 10-15 years Syonado dapat. na tayo. Pero ang problema doon, dapat may ano ka na, may nakaprepare ka ng ano, di ba, na pang-retirement mo. Oo, something na na-start na. Wala pa eh. Anyway, Ako, yun nga. Nag-shopping kayo nung nag-start yung klase. Oo, pare. Agas ka, Budget. tope, kasi. Oo. Hindi, tapos si Ubus pera ko, pre. school. Oo, ganun Oo, din. kasi ito medyo may brand may consideration ng brand eh. Hindi mo syempre papabayaan mo ng mana. Sa akin, Medyo mas cool yung sa kanila o papareho mo ng brand ng mga kaklase. sa akin, ano lang, pinospoil ko rin talaga yung mga bata. Siguro dahil gawa ng, absentee father. O tsaka nga, minsan lang humingi yung mga Exactly. something, Mga ganun na anggulo. something na sige lang kasi lagi namang ginagamit. Yan, ganyan. Parang Ganyan na damit. ganyan. Kung long term naman, kagaya for the whole year, sila magkano. Yun Yung sa'yo, sa- Bri, Yung dami. sa inyo ba, naka-uniform ba yung mga kids mo? Naka-uniform, di ba? Oo. Ikaw, Tope, yung mga kids mo ba, school uniform din? Uniform. Yun pa, investment din yun. Ito, ako, recently, nagpatay pa ako. Okay. Hindi, Hindi eto ba- Eto ngayon. Oh, ikaw, sige, Yung ikaw muna. uniforme, diba? So, uniforme, puta, 7,000, 8,000 yata yung uniforme. Ganun nga. Pag, ngayon, ang problema, Dalawa pa yung sa'yo, di ba? so, Times 2. si ate ang bilis lumaki. So, hindi ko alam kung aabot hanggang end of the school. Hindi, pero maganda niyan kasi yung Hindi ko alam pareho sila sa, mamanahin naman ng bunso eh, di ba? Hindi, sobrang nipis nung bunso ko eh. Hindi ko alam kung kakasya eh. Hindi mama na. Bago. Ibang design. So, order ka na naman ng bago. Oo nga. Yung sa inyo, Tope, same school ba sila? Yung Same kids mo? school. O di, kung siyempre yung panganay mo, yung uniform niya dati, bibigyan na niya sa Ako, kapatid niya, parang kay Richard din. Sobrang ko, panganay ko, bilis Mas malaki. lumaki. mas malaki. Oo, Bilis. sa Oo. panay. Yung last na pag towards the end of the year, puso na lang yung uniforme. Nangalasosot eh. Exactly. Parang sinabi na nga, bakit hindi nag-uniform teacher? Hindi na ako kasi. Parang too late na para umorder uli. Wala nang adjustment na pwede. Eto kay ate, nung sinukatan, pinasobrahan ko pa. Buti nung nag-start yung school year, sakto. So
Sorry, naglalag Ambis. yung ano ko. Parang Naglalag hindi pa. sa Hindi okay lang pare si internet o nagka-cut off siya? nagkakatop lang yun, pero Hindi. nandito. Okay man. Kaya yun, yung sa'yo, Bray, mukhang aabot ng buong Ay, hindi manifest rin. din yung sa'yo. Parang- Hindi, yung sa akin naman yung pants niya pare, 1 year lang. Pero hindi, nagbibigay ako ng allowance sa laylayan ng ng mga dalawang tupi. Para pag tumangkad Ang mahal siya, pa at least naman yung pare ng pants, oo, mahal. pa naman ng bata. Yung sinabi mo na 7,000 din sa akin, pare 5,000. Hindi, tsaka yung uniforme lang yun, ha? Aray, Oh, Mahal diba? yung Mahal panggala. talaga. Ilan Hindi, pero naman niya, 3 to 4 pairs naman yun na na gagamitin naman niya. Tas- Ay, Chard, medyo naglalag ka, Chard. oh, nagka-cut off ka, Chard. Pero ka pang PE unit. Ay, yun pa, yung uniform, meron din. Iba pa yun. So, kami pa. Mahal din yun. Bumili. Napilitan din kami bumili din nun, pare. Uniform din ng kids. Tao yun? sa term, pilitan. Required talaga di ba? Oo, required talaga yun eh. Required. Oo. Wala, maliit na rin eh. No. Ito, hindi ko alam kung ganito yung naging strategy nyo. Kasi, chef, sa kailangan mga materials. So, Chard, nagka-cut off ka, pre. extra. So, bili ako ng extras of extra. So, kung bibili ako ng kartolina, bibili ako niya mga 5, 6 magad. Illustration board, mga 4, mga ganyan. Lagi may extra. Manila paper, marami. Ganon. Hindi ba? Ah. Ako, kami, takot. Medyo nawawala siya, no? Ha? Medyo na Hello? napuputol-putol ka. Yung mga school materials ba, bumili ka rin ng mga extra. Oo, pero hindi ganun karami. Kumbaga, kung ano yung madalas niya gamitin, may sobra yun. For example, yung mga pencil niya, dodoblehin ko. Para, oo. Di ako pati yung mga kartolina. Ayun, may doble yun. Yung iba. Kasi minsan, magtatawa yung teacher, manghihi ulit eh. Uy, bigla Medyo napuputol siya. sunod ito, printer. Ayun, yun pa. Oo. Mukhang kailangan na yan, printer. Yun nga, nasira pa yung printer namin. Piniprint ko na lang dapat to eh. Susulat. Nung pandemic pa rin, sulit na sulit yan, yung printer namin. Ayun. Oo, kasi dati, doon sa dapan, kasi ngayon, sa printing eh. At least yung gawa ka na lang dito. Kung na kailangan magpaprint pa. Mga magandang investment naman. Oo. Ayun. Yan ang mga basta talaga ng opening ng classes. Grabe. Oo, challenge Wasakan. talaga pare. Siyempre, gastos at saka ano talaga yan eh. So, May- looking forward na nga pala, medyo mag-wind down na tayo konti. So, para at least So, siguro, baka pwede natin pag-usapan next topic naman, since yung start ng school year. Ibang mapag-usapan naman natin yung
sa mga kids naman yung ano, yung pinag-uusapan natin kanina, Chard. Regarding sa amin nila. Nahihirapan sila ba sa ano nila sa klase, no? Anyway, uy, naputol siya. Wala siya. Ayun, bumabalik. Ano, paalam muna tayo. Medyo, ano na tayo eh, overtime. May gusto ba batiin, Chard? Same lang yung mga kaibigan natin, pare. Oo. Yang The Power Couple, pare, na guest natin before. Yan, mga kaibigan nating podcast. Tapos si Damtin, syempre, ang ating major sponsor. Ay, hindi makakapag-live. Oo. Sakto yan. Thank you. Ikaw, Christopher, baka may gusto kong batiin din muna. At para ano. For now, wala. Kayo lang dalawa babatiin ko. Late ako. Miss ka rin namin eh. Pare, tagal tayo hindi nakita ulit. Nag-uusap eh. Ngayon, diba? Sana, ma-invite ka namin ulit ng madalas dito. Gusto ka namin kasama dito eh. Pero off the recording, dami kong ano sa inyo. Dami kong gustong i-chika sa inyo. Chika yun. Sige, i-part natin na ano yan, usapan natin yan. Sa schedule na medyo yan lang mo natin mag-stabilize tong eskwela. Tama. Oo. Ilang taon yung mga anak mo, Chard? Na. Isang 8, isang 6. Almost the same tayo, sa akin 10 tsaka 9. Ako naman 11 magte-12 na yung panganay ko. Okay. Medyo nawala si Chard eh. Nga pala ako naman may babatiin ako. So sa mga sinusuportahan namin, may ibang mga podcast na mga kaibigan namin, Match Chismisan, The 3040 Podcast, Topak and Tantrums, at saka yung mga ibang kaibigan namin na mga podcast, at saka Buhangin Brothers. Salamat, supportahan nyo din po sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga podcast po. And then iba ko yung mga babanggitin na sinusuportahan ko ako personally. DC Kaloy sa YouTube, at saka si The Daryl Show sa YouTube, at saka si Zach Darwin sa YouTube at saka sa Facebook. And then yung kaibigan naming podcast din po si The Game Silog Show. Please follow din po sila sa kanilang Patreon. Yun. Salamat sa mga mga nanood din dito sa episode na to. So tuloy-tuloy pa rin yung usapan namin, kukwento pa rin kami. Pero hanggang dito na lang po at salamat sa inyong mga pag-support sa podcast namin sa Tol. So abangan kami ulit sa sa susunod episode. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.